Natuto ako magbugaw ng babae nang dahil sa ayoko talagang ibenta ang sarili ko, pero nang dahil sa sobrang awa ko kay mama ay natuto akong pumasok sa ganong klase ng trabaho. Pero habang tumatagal ay may nararamdaman na akong masama sa kalusugan ko hanggang sa nahawa na rin ang boyfriend ko sa sakit ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Gracia. Siya ang bunso sa 6 na magkakapatid at siya lang din ang nag-iisang babae. Grade 3 pa lang noon si Gracia nang pumanaw ang kanilang ama, kaya kitang-kita niya kung paano naghirap ang kanyang nanay para lang buhayin silang magkakapatid at mapag-aral. Sa murang edad ni Gracia ay iniisip niya kung paano siya makakatulong sa kanyang nanay para hindi siya maging pabigat, kaya nagtinda na lang siya ng kung ano-ano nung siya ay nasa elementary pa lang. At noong nasa grade 7 na si Gracia ay namasukan siya sa isang bakery. Doon na din siya nag-boarding house para hindi na makadagdag sa mga pinapakain ng nanay niya. At sa kagustuhang makatulong ni Gracia sa kanyang nanay ay palagi siyang nag-aabot dito ng pera at hindi niya sinasabing halos hindi na siya nakakabayad sa kanyang boarding house. At noong si Gracia ay nasa grade 9 na ay lumipat na siya sa bahay ng kanyang boyfriend na nakakatulong naman sa kanya financial. Pero hindi alam ng nanay niya at ng kanyang pamilya ang tungkol dito hanggang sa si Gracia ay nabuntis na sa edad na 16. Habang 18 years old naman ang kanyang boyfriend na itago na lang natin sa pangalang James, at ayaw naman nilang sumuktay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya kahit sobrang hirap ng kanilang buhay ay pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagbubuntis hanggang sa tumungtong na ng 4 na buwan ng kanyang tiyan. Doon lang sila nagtapat sa kanyang pamilya. Pinagpatuloy pa rin ni Gracia ang kanyang pag-aaral dahil panahon pa naman yun ng pandemic at modular lang sila. Nagsama na silang dalawa ni James sa iisang bahay, pero lumabas na ang kanyang tunay na ugali dahil hindi siya nagtatagal sa kahit anong klase ng trabaho. Dahil halos 1 linggo lang tumatagal si James sa mga ina-applyan niyang trabaho dahil sobrang dami niyang reklamo na kesyo mahirap daw ang trabaho at nakakapagod. Ilang klase na rin kasi ng trabaho ang pinasukan ni James pero hindi talaga siya nagtatagal, at sa madaling salita si James po ay sobrang tamad. Kaya walang ibang magawa si Gracia kundi umasa na lang din sa kanyang nanay dahil doon na rin naman sila nakatira. Breastfeeding mom naman si Gracia sa kanyang anak, kaya wala silang gaanong ginagastos para sa bata, pero naaawa pa rin siya sa kanyang nanay na dumagdag pa sila sa mga pinapakain nito. Ang mga kapatid naman ni Gracia ay wala ring trabaho kaya puro sa nanay niya lang umaasa lahat. Kaya madalas niyang pagsabihan si James na hindi pwedeng palagi silang umaasa sa kanyang nanay, kaya yun ang madalas nilang pag-awayan. Hanggang sa sumama na lang si James sa tito ni Gracia para doon na rin makapagtrabaho. Pero simula nang umalis si James ay naging madalang na ang pag-contact niya kay Gracia at hindi na rin siya nagpapadala ng pera sa kanyang mag-ina. At ang palaging nirarason ni James ay wala pa ang kanyang sahod o di naman kaya ay nanakaw ang kanyang pera. Pero syempre hindi naman basta-basta naniniwala si Gracia dahil kasama ni James ang kanyang tito at doon siya nagtanong. Kaya dito na nalaman ni Gracia na sa tuwing sahod pala ni James ay pumupunta siya sa isang bar at doon ang bababae at doon napupunta ang lahat ng kanyang pera. Kaya sobrang sakit na lang nun para kay Gracia dahil simula nang umalis si James para magtrabaho at magkalayo sila ay 1 beses lang siya nagpadala ng pera na halagang 2,000 piso. Kaya nung araw na umuwi sa kanila si James ay nakipaghiwalay na rin si Gracia dahil baliwala lang din naman pala na may kinakasama ka dahil sobra niyang irresponsable. At simula na naghiwalay sila, nagtrabaho na rin si Gracia. Pumunta siya ng Davao at ibinili niya ang kanyang anak sa kanyang nanay na magpapadala na lang siya ng pera tuwing kinsenas at katapusan. Pero noong bumalik na ang face-to-face classes ay pinauwi na siya ng kanyang nanay dahil gusto ng nanay niya na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kaya dito na natutong magbugaw ng babae si Gracia dahil meron siyang nakilalang isang lalaki na naghahanap ng babae. Malaki ang inoffer na pera sa kanya pero ayaw niya talagang ibenta ang kanyang sarili, kaya sinubukan niyang maghanap na lang ng babae. Kaya unti-unti nang nasanay si Gracia na makahawak ng malaking pera at makatulong sa kanyang pamilya. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na ring nawala ang mga lalaking kumukontak sa kanya dahil ang gusto nila ay palaging bago ang babae. Pero wala nang maibigay si Gracia ng mga bagong babae kaya itinigil niya na rin ang kanyang pagbubugaw. Hanggang sa nakilala ni Gracia ang dating kaibigan ng kanyang nanay na nagmamay-ari ng isang bar. At noong una ay ayaw sana ni Gracia na pumasok sa ganong klase ng trabaho, pero habang tumatagal ay mas lalo silang nahihirapan dahil sobrang dami nilang gastusin. Sobra na rin ang kanyang awa sa kanyang nanay na nagdodoble ng pagkayo dahil naglalabada siya, nagbebenta ng kung ano-ano at nagpapautang din ng mga gamit. At kahit tirik na tirik ang araw ay walang pinalalagpas ang nanay niya sa pagsa-sideline. Naglalabada pa rin siya kahit medyo humihina na ang kanyang katawan. Gustuhin man sana ni Gracia na magtrabaho na lang pero ayaw siyang payagan ng kanyang nanay dahil gusto pa rin ito na makatapos siya ng pag-aaral. Kaya pumapasok si Gracia sa eskwelahan sa umaga at nagtatrabaho naman siya sa bar sa gabi para makatulong na rin sa kanyang nanay. At simula na nakapagtrabaho na si Gracia ay nakaluwag-luwag na rin ang kanyang nanay. Hindi na siya masyadong nagsa-sideline, puro pautang niya na lang ang kanyang iniintindi. Nabigyan na rin kasi ni Gracia ang nanay niya ng malaking halaga ng puhunan at nabayaran na rin ni Gracia ang mga utang ng nanay niya sa bangko. Pero habang tumatagal ay may nararamdaman na si Gracia tungkol sa kanyang kalusugan. At si Gracia ang tipo ng tao na hindi niya gaanong inaalala ang sakit niya, lalo na kung maliit na bagay lang. Tumagal si Gracia sa loob ng mahigit 1 taon sa pagtatrabaho sa bar at dito niya nakilala ang kanyang boyfriend na isang single dad na itago na lang natin sa pangalang Oliver.
Hanggang sa unti-unti nang lumala ang sakit ni Gracia at nadamay na rin ang kanyang boyfriend na si Oliver dahil ito ay nahawa na. Pero nalunasan naman agad ang naging sakit ni Oliver, pero yung kay Gracia ay dinamdam niya talaga ng sobra sa loob ng ilang buwan. Nagkukulong na lang si Gracia sa loob ng kwarto dahil halos hindi niya na kayang tumayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang puson at sobrang ginaw. Dahil kahit kailan ay hindi na isipang magpa-check up ni Gracia dahil iniisip niya nagagastos lang siya para doon. May naipon naman siya na pera pero ang ipon niya na yon ay ginagamit niya sa pagpapadala sa kanyang nanay at sa pagkain niya habang nakakulong siya sa kwarto. Huminto na si Gracia sa pagtatrabaho at huminto na rin siya sa pag-aaral at nag-live-in na lang silang dalawa ni Oliver. Noong una ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama pero ilang buwan pa lang ang nakalipas nalaman ni Gracia na ilang beses na pala siyang niloko ni Oliver. Binuksan kasi ni Gracia ang messenger ni Oliver at tinignan niya kung sino-sino ang mga naka-restrict. Dito nabasa ni Gracia ang convo ni Oliver at ng kanyang ex na nanay ng kanyang anak. Na sa tuwing umaalis pala si Gracia ng bahay nila para bisitahin ang kanyang anak at madalaw din ang kanyang pamilya ay umaalis din pala ng bahay nila si Oliver. Nakikipagkita si Oliver sa kanyang ex na nanay ng kanyang anak at sa tuwing nagkikita silang dalawa ay may nangyayari sa kanila. Nabasa din ni Gracia na pinag-uusapan nilang dalawa ang mga pangyayari sa tuwing magkikita sila. Nagkasagutan silang dalawa at dito na siya pinagbuhatan ng kamay ni Oliver as in ginulpi talaga. Tinatakot din siya ni Oliver na kapag nakipaghiwalay sa kanya si Gracia ay sisiguraduhin niya na malalaman ng buong pamilya ni Gracia kung ano ang klase ng trabahong pinapasok niya. Na nagbebenta siya ng katawan para lang magkapera at syempre ayaw namang mangyari yun ni Gracia dahil ayaw niyang ipaalam yun sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkakaalam ni Gracia na hindi siya matatanggap ng kanyang pamilya kapag nalaman na naging trabaho niya. Kaya kinalimutan na lang ni Gracia ang mga nabasa niya at nangako naman sa kanya si Oliver na hindi niya nauulitin ang mga ginawa niya. Pero ilang beses niya pang nahuli si Oliver na paulit-ulit ang panloloko sa kanya at pinapahiya din siya ng ex ni Oliver sa social media. At sinabi din ng ex ni Oliver kay Gracia na ginawa lang naman daw siyang katulong ng anak nila para may mag-alaga sa bata. At kahit ilang beses pang may mangyari sa ex ni Oliver at kay Oliver ay wala naman daw magagawa si Gracia dahil hindi naman daw sila kasal at wala rin silang anak. Mahigit 1 taon na po kami nagsasama ngayon at gustong-gusto ko na po talagang bumitaw sa relasyon na to dahil wala na po akong feelings para sa kanya. Dahil sa makailang ulit niya na pong pananakit sa akin physically at emotionally pero wala pa rin akong magawa dahil ayaw kong malaman ng pamilya ko dahil ayaw kong itakwil nila ako. Kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo. Maraming salamat, hanggang dito na lang po Ate Charis. Ibig sabihin ayaw na talagang makisama ni Gracia kay Oliver pero ang pinanghahawakan lang ni Gracia ay yung pananakot sa kanya ni Oliver na isusumbong siya na nagbenta siya ng katawan. At ito yung mga bagay na gusto kong iparealize kay Gracia para mas maintindihan niya. Noong panahon na nabuntis ka ng maaga at nagkahiwalay kayo ni James, sino bang nasa tabi mo para pangalagaan kayong mag-ina? Wala dito sa kwento mo na kahit minsan ay pinabayaan kayo ng nanay mo dahil tinanggap ka niya. Hindi ka niya hinusgahan sa pagkakamaling nagawa mo noon, bagkos ibinigay niya kung ano yung pangangailangan yung dalawa. Hindi ko sinasabing tama na nagbenta ka ng katawan mo para makatulong ng husto sa nanay mo, pero sa tingin mo yun ba yung magiging basihan para hindi ka nila tanggapin? Huwag mong husgahan ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak dahil kahit ano pang naging pagkakamali niya sa buhay, kayang-kaya niya yung tanggapin. Kaya kung si Ate Charis mo ang hinihingan mo ng payo, ay siguro hindi ko nahihintayin na isumbong pa ako ni Oliver. Ako na mismo ang aamin sa aking pamilya dahil tiwala ako sa pagmamahal nila. Pagkatiwalaan mo lang yung wagas na pagmamahal sa'yo ng nanay mo at ng iyong pamilya para kayanin mo ng umamin. Huwag mong hayaan na maubos yung panahon mo sa pagmamanipulate sa'yo ni Oliver para lang sa sarili niyang kagustuhan. Dahil para sa akin, hindi kayang tumbasan ng isang pagkakamaling nagawa mo noon ang pagmamahal ng isang magulang. Dahil sa huli, pamilya pa rin naman natin ang tatanggap sa atin at pagmamahal pa rin naman ang mangingibabaw.